Magandang umaga po muli sa lahat. Salamat sa Diyos at mayroon na naman tayong privilege na magbahagi ng kanyang mga salita. Alam nyo, masakit ang balakang ko eh. Nalaban kaming mag-asawa sa pag-repair ng bubong dahil pag ulan-ulan tumutulo. Ang helper ko, yung misis ko, masakit na rin ang katawan yan. No? Pero siyempre, pagka nasa harap ka ng Panginoon, kailangang masigla ka, malakas ka. Bawat isa sa atin dapat pag nasa harap na ng Panginoon, dapat masigla. Kalimutan natin yung mga problema, kalimutan natin yung mga alalahanin, sapagkat nasa harap po tayo ng isang banal na Diyos, at ang sinasamba natin ay ang ating Diyos na nagbibigay ng lakas, ng buhay, hininga. So ihanda natin ang ating mga sarili, o nating hayaan na may pipigil at hadlang sa kanyang mga salita para ating maunawaan. So binasa po kanina yung ating pinaka scripture reading, which is Psalms 145 verses 17 to 21. At maliwanag na pinakikita ng mga talata yung kalikasan ng Diyos, yung kanyang nature, that God is righteous, God is loving, and God is faithful. Pinakita rin doon na ang Diyos ay malapit sa mga taong tumatawag sa Kanya with a sincere heart. No, tapat na puso na pagtawag sa Kanya. At the same time, sinasabi rin doon na siya ay malapit naman sa mga taong humahanap sa Kanya at lagi niyang pinoprotektahan ang mga taong umiibig sa Kanya. So maliwanag yung pinakikita doon sa Psalms 145 and verses 70 to 21. Ang ating pong maging usapan ay patungkol sa isang mabiyayang pagtawag, the gracious call. No? At binasa kanina yung ating text, which is Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. At madalas na po itong natatalakay sa maraming mga panahon, pagkakataon ng pangangaral, lagi itong nagagamit ng mga talata sa bahagi po ng Hebrews. Pero nais ko lang makita din natin, sa panahong ito nang isinulat po itong aklat po ng Hebrews, ang mga Kristiyano po ay severely persecuted. No? Kaya lahat ng mga makikita mong talata ito is for encouragement sa lahat ng dumaranas ng persecution, trials, sufferings. At kung babasahin natin ang kasaysayan po ng Hebrews, makita natin, inaagawan sila ng mga lupa, may mga nakukulong, at maraming mga experiences. At ayon sa kasaysayan, ay sa panahon ni Nero, no? Panahon ni Nero, sinunog yung area, ibinintang sa mga mananampalataya, and so on. Pinahirapan sila ng emperor ng Rome at that time. At hindi lang yun, sa sumusunod pa ng mga emperor ng Rome, ay dumanas ng mga persecution ng mga mananampalataya, the Jewish believers, na siyang recipient na itong sulat na ito. No? May panahon nila Vespasian, ni Titus. Si Titus, anak po ni Vespasian yan, no? Naging emperor din sa Rome. Pero ang pinakamahigpit yatang nagpahirap sa mga Christian believers during that time is si Domitian. No? Sapagkat pinahihirapan niya yung mga Kristiyano na ayaw sumama sa kanilang imperial cult. Yung iglesia, yung kanilang pananampalataya na pinopromote po ng kanyang imperyo. So ibig sabihin, ito mga mananampalataya dumanas ng labis na persecution. Kaya sila po ini-encourage, hinihikayat nitong sumulat na manatili sila sa kanilang pananampalataya because they are, anong tawag nito, sila yung mga potential to apostate. Kaya kung basahin natin yan, maraming tumalikod dahil sa mga persecution, tumalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya ang ginawa ng sumulat, pinaliwanag sa mga mananampalataya ito ang greatness ni Christ, the superiority of Christ, over doon sa mga nauna sa Kanya. No? At hinihikayat niya ito, itong mga natitempt na ito na talikuran yung kanilang Christian faith. At kasi gusto na bumalik sa Judaism for safety,
hinihikayat niya na manatiling tapat sa kanilang Christian faith. So pinakita na yung mga bagay na ito. Ito yung laman ng Book of Hebrews para ma-encourage yung mga tao na itong mga Kristiyanong ito na nahihirapan because of persecution, their sufferings. No? So, pinamagatan ko nga itong a gracious call. At nais kong basahin muli ang teksto natin, which is chapter 10, verse 19 to 25, dito po sa aking English Standard. 19 to 25. Ang sabi po rito, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works. 25. Not neglecting to meet together, as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Let's pray. Panginoon Diyos, muli dumudulog po kami sa inyong presensya. Samahan kami sa oras pong ito ng aming pamamahayag at pakikinig ng iyong mga salita. Buksan ninyo ang aming mga pangunawa. Buksan ninyo ang aming mga puso upang ang mga salita ninyo ay lubusang ma-digest ng aming mga kaisipan at may apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan kami. Abutin ang bawat isa sa amin upang kami sumigla, patuloy na sumaya, patuloy na umasa sa mga bagay na kaya ninyong gawin para sa bawat isa sa amin sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay. Panginoon Diyos, ipinagkatiwala ko po sa inyo ang gawain ito sa umagang ito. Pinagkatiwala ko po sa inyo ang aking sarili sa pamamahayag. Samahan po kami ng Santong Espiritu. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. A gracious call. Dito po sa binasa natin na mga talata, meron po tayong makikitang tatlong mga exhortation or paghihikayat ng sumulat. Tandaan po natin, ang recipient po nito, Jewish believer who were severely persecuted. So as we go on, lagi natin maiisip na ito'y ginagamit ng sumulat to encourage believers who are persecuted or experiencing trials. So tingnan, hindi man katulad ng ating karanasan ngayon, sa karanasan nila, dahil severe yung kanila. Sa ating yun, free tayo eh. No? Walang masasabi natin, walang pumipigil sa ating manambahan, although sometimes mayroon pa rin mga na-experience ng mga persecution and trials, pero hindi kagaya ng kanilang karanasan. So dito mayroon po tayong tatlo na makikita, the threefold exhortation na pinakita ng sumulat para sa mga mananampalataya. Una, a call to draw near to God, o panawagan para lumapit sa Kanya, sa Diyos. Pangalawa is to hold fast to our faith. Thirdly, a call to stimulate one another in love and good works. Ito yung tatlong bagay na nais kong makita natin sa umagang ito. At siguro, bear with me, baka humaba-haba tayo ng konti dahil na-atraso tayo dahil yung sasakyan natin hindi umalis eh. Siguro turuan natin yung sasakyan natin lumabas mag-isa. No? So meron po tayo. Alam niyo po, itong tatlong panawagan nito, itong tatlong paghihikayat na ito, mapapansin natin, nakabase ito doon sa ginawa ng Panginoong Hesus at sa patuloy pa niyang ginagawa.
No, meron na siyang ginawa at patuloy pa siyang gumagawa. Doon nakabase itong panawagang ito nung sumulat. At the same time, nakabase rin ito doon sa kahangahangang biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga mananampalataya sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. So makikita natin lahat ng bagay na ito ay nakapaloob doon sa mga paghihikayat na ito ng sumulat para sa mga mananampalataya. Una, pansinin natin, yung unang panawagan o unang paghihikayat ng sumulat sa mga mananampalatayang nahihirapan, ang sabi niya, let us draw near to God in faith. Pagka kayo dumaranas ng mga trial sa buhay, lumapit ka sa Diyos. No? Ganun yung sabi nung sumulat. Therefore, brothers, 19 to 22, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by the new and living way, but He opened for us, notice that He opened for us through the curtain, that is through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our heart sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Mapapansin natin dito, yung panawagan is lumapit tayo sa Diyos. Draw near to God. At ang panawagan na ito, mapapansin natin, hindi na basta draw near to God. We are called to enter into a holy place. Ang sabi niya, kaya mga kapatid, malaya na tayong makapasok sa pinakabanal na lugar. Ang dahilan, dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo. So ito yung panawagan, you have to enter to that holy place. At ano itong holy place? Ano itong pinakabanal na lugar na ito? Kung titingnan natin itong pinakabanal na lugar na ito, is the heavenly place where the Lord Jesus Christ entered. Pumasok siya. At ano ito? Lugar na ito. Ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 12, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. So maliwanag yung sinasabi. No? The Christ entered once for all into that holy place. At dito tayo inanyayahan ng sumulat. Was telling doon sa experience sa mga Jewish believers that experiencing persecution, we have to enter to this holy place. Dahil nandun pumasok ng ating Panginoon Kristo. That only means, pinapapasok tayo sa mismong presensya ng Diyos. Kapag pala tayo dumaranas ng persecution, ng trial sa buhay, huwag tayong lumayo, lumapit tayo sa Diyos. Ang nangyayari sa atin, pagka may problema tayo, sa iba tayo lumalapit. At hindi naman tayo mapapayuhan ng ibang lalapitan natin. Imbis payuhan ka, parang nagkagalit mag-asawa. Lumapit ka sa hindi mananampalataya. Imbis na sabihin, oy, pag-pray mo for salvation ng asawa mo, kung ganyan ang pinahihirapan ka, ipag-pray mo para sa salvation. Hindi Pagka hindi unbeliever, ano sasabihin? Ipasalvage mo na yung asawa mo. At sometimes yun natatanggap natin. Pero dito ang sabi, pumasok tayo doon sa holy place where Christ entered, and it is in the presence of God Himself. So dito tayo pumasok. For Christ has entered, 9:24. For Christ has entered not into holy place made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself. So heaven itself in the presence of God. Doon siya pumasok. Nandoon ang ating Panginoon Jesucristo. Doon tayo pinalalapit. Yun ang panawagan ng sumulat. Kasi nangyayari din sa mga persecuted Jewish believers,
Tumatalikod sila sa pananampalataya because of this experiences. At sa panahon din natin, yung by principle, by practical applications, marami din nangyayaring ganun. Tumalikod sa pananampalataya dahil hindi kinaya. Pero dito, pumasok tayo sa presensya ng Diyos. We can come to the presence of God because the Lord Jesus Christ naroon na. Yung ating tagapagligtas, yung namatay para sa atin, naroon na sa harapan ng Diyos. Kaya sabi niya, we have the confidence na pumasok. But the question is, how can we enter? Paano tayo papasok? Sinasabi din na sumulat. Ang sabi niya, we have to enter with great confidence, with boldness in the presence of God. We have to enter with a true heart, with all sincerity. We have to enter the presence of God in full assurance of faith, without doubt. So sinasabi na niya, kung anong pamamaraan para makapasok tayo sa presensya ng Diyos. And of course, coming to the presence of God through prayer. Sino gustong humarap sa Diyos ngayong panahon ito? Literally, hindi pwede. But we can approach God in prayer. We can come to the Lord in the presence of God with sincere heart, with confidence, with assurance of faith. Doon tayo lalapit sa Diyos. In any situation of our life, lumapit lang tayo sa Diyos. Ang punto po, lahat po ng mga niligtas ng Diyos have every reason, have all that confidence in approaching God. Lahat ng ligtas na tao. Ngayon, kung hindi ka naman nakaranas ng salvation, ng kaligtasan, wala pang pagbabago ang buhay mo, takot kang lumapit sa Diyos. Mayroon nga ako nakausap, sinasama ko sa simbahan. Simba tayo. Tatakot ako, baka masunog ako. Walang connection sa Diyos. But if you really believe that you are saved, you have repented from your sin, and you are a saved person, you have all the reason to have that confidence in approaching God in prayer. No? We have to have that true heart to approach God with a desire to be close. The desire, pagnanasa na maging malapit tayo sa Diyos. No? Napakahalagang bagay nito. With full assurance of faith, complete confidence and trust in the Lord Jesus Christ sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Namatay si Kristo para sa atin, para malinis tayo, makalaya tayo sa puot ng Diyos because of our sin. Namatay siya, hinugasan tayo sa kanyang dugo, so we are free. We believe in what Christ has done. Nag-suffer siya, namatay siya sa krus, nabuhos ang kanyang dugo for our salvation. Therefore, meron na po tayong confidence lumapit sa Diyos. In any situation of life, just come to the presence of God. Huwag tayong masiraan ng loob dahil alam natin niligtas na tayo. Kung naligtas ka na, huwag kang matakot lumapit sa Diyos. We'll always listen. Kaya nga po may basahan itong panawagan nito tayo makakapasok sa presensya ng Diyos. Bakit? Because nagbukas na nga ang Panginoon Kristo ng daan para sa atin. When He died, di ba pinakita sa kwento na nakunit na yung tabing. So therefore, open na. The death of Christ opened that access to the presence of God. So meron na po tayong bagong daan, hindi dating daan, bagong daan para makalapit tayo sa Diyos. And that is a living way na binuksan ng ating Panginoon Kristo. Merong daan to approach God in heaven sa pamamagitan po ng isang taong namatay at muling nabuhay, ang ating Panginoon Kristo. Binuksan ang daan para sa atin sa presensya ng Diyos. So it made possible the blood of Jesus. It was made possible by the blood of Jesus. His flesh, His death on the cross, opened up the access to the presence of a holy God. Para po sa atin yon.
So we can enter God's presence. Sapagkat naroon na rin ang ating Panginoon Kristo. The high priest, nandun na. Pumasok siya roon bilang high priest. At pumasok siya roon para sa atin. Sa household of God. No? In Hebrews 10:21, mayroon tayong dakilang punong saserdote na namamahala sa pamilya ng Diyos. No? May namamahala sa pamilya ng Diyos ang ating punong saserdote, si Christ. So we have all the reason to come into the presence of God. Sa ngayon, mula nung umakyat ang ating Panginoon Kristo, nanatili siya doon, serving in the household of God, this high priest who are able to come, who is able to come to our aid every time. Basta't mayroon tayong nararanasan, no? Yung intervention, laging naranasan yung ba nag-i-intervene ng Diyos sa buhay natin pagka mayroon tayong experience. Ako, marami ako experience, lalo nung bagong-bago ako. Naalala ko nung Pasko yata yun, magpapasko. Wala akong hanap buhay, may karamdaman. Sa bahay, problemado kami. Wala kami magpapasko, wala kaming kakainin. Alam niyo ba ang nangyari? Kung anong ginawa? Mayroong pusa dumating sa amin, nagdala ng 1 kilong galunggong. Dinala sa amin ang pusa. Wala kaming maulam. Sabi ko, that is God's intervention. Pray kami ng pray. Ito, minsan, yung misis ko, nung araw, ano yan pray ka ng pray Sabi ko, huwag mo nga kontrahin yung aking pananampalataya. Lagi kami nagtatalo before. Nung dumating yung mga ganung bagay, mayroon pa akong karanasan. Wala kaming pambili ng pagkain. Mayroon akong kapitbahay, nagdala ng plancha, electrician po ako. Nagdala ng plancha, sira daw, ayaw uminit. Tininan ko, tinisting ko, wala na masira yung plancha. Sabi ko, wala sira ito, iwi mo na. Aba, nagbigay na. Hindi, wala sira yan, huwag ka na magbayad. Ipinilit. O, di okay. Thank you. Di ba, may mga ganyang bagay ginagawa ng Diyos. Because, naroon nga ang Panginoon, He made some intervention dun sa mga panahon, kailangan mo siya. So, we have to have that confidence in coming to the presence of God. And prayer. No? Ang sabi pa, for because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted. So, hindi tayo mag-aala dapat. Dahil meron tayong Panginoon na kayang makidalamhati sa atin. Kayang maintindihan yung ating mga kahinaan. He can sympathize with our weaknesses. Hindi tayo malakas mahina tayo talaga Tayo mga mananampalataya. Malakas lang loob natin, pero ang totoo, mahihina tayo. Pag nahaharap na tayo sa mga pagsubok, same with those early Christians. Maraming tumalikod, hindi nila kinaya. Kaya nga, kung titingnan natin ito'y paalala. The principles and the practical applications na makikita natin. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in times of needs. You see, help in times of needs. Church, lagi tayong hinahamon ng salita ng Diyos na magpakatatag. So, meron tayong basihan para magpumasok sa presensya ng Diyos. Naroon ang ating Panginoon Kristo to intercede on our behalf. In Hebrews 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman, upang mamamagitan para sa kanila, para sa atin, na mamamagitan pong ating Panginoon Kristo. Kaya we can always come to the presence of God. Yung kanyang paghihikayat, lumapit kayo sa Diyos. Huwag kayong mahiya. Ligtas na kayo We have all the reason to come to the presence of God. We can enter into His presence because nilinis na tayo.
No? Our hearts sprinkled from an evil conscience. Nahugasan ng ating mga puso sa pamamagitan ng sacrificial blood ng ating Panginoon Kristo, napurga tayo sa ating mga kasalanan. Nilinis na tayo sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. He removes the guilt in our conscience. Alam mo yung guilt, yun yung nagpiprevent sa atin para makalapit sa Diyos. Minsan pag lumapit ka sa Diyos with all those guilt in your mind, doubts in your heart, pag lumapit ka sa Diyos, ang laging papasok sa isipan, tutugunin kaya ng Diyos ang aking panalangin. Why? There is doubt. Why? Because hindi mo nilinis ang kaisipan mo, pakiramdam mo, hindi ka pa malinis, or meron kang tinatago. Ano yun? Yung mag-prevent sa atin makalapit sa Diyos, sin. Kasi siguro narinig na yung kwento na prayer na laging nananalangin, di ba? Lord, alisin mo po yung sapot sa puso ko. Yung sapot niya, sin. Alisin mo, Lord, ang sapot na bumabalot sa puso ko. Nagalit yung kapitbahay niya, laging narinig, sapot-sapot. Patayin mo kasi yung gagamba. Ano yung gagamba? Yung cause of sin. Huwag kang dumadalangin, Lord, palayain mo ako sa kasalanan. Yun na lang lagi mong dinadalangin. Bakit? Hindi mo pinapatay yung source ng kasalanan. Tinapos na ni Christ yan. Nilinis ka na ni Christ. Why? Why the confidence? Nasaan? So we have our hearts sprinkled from an evil conscience. Nilinis na, nahugasan na, pinurga na tayo ng ating Panginoon Kristo sa ginawa niya, sacrificial blood. Hinugasan tayo. It is the blood of Christ, epektibong naglinis sa atin in purging sin in our conscience. The church. Hebrews 9:14. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God? We have our bodies washed with pure water. Alam niyo po itong washed with pure water. Salita ng Diyos was na-consider na nilalarawan nito tubig. Naghugas sa atin. Yung iba minsan baptism, yung paglubog. Pero dito ang pinaka-konteksto na sinasabi nito, washed our bodies with pure water. Ito yung dinidiin dito sa bahaging ito is the inner cleansing, not the outer. It is the inner cleansing. In 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ni Jesucristo. So it is a spiritual cleansing of the inner being. Naglinis ka. Panloob, hindi lang panlabas na karumihan, kundi paglilinis ang iyong kalooban, spiritual cleansing. Together with this is the commitment for a pure lifestyle, pamumuhay. Pure lifestyle. Nilinis ka, the inner cleansing, and a promised commitment to God of a pure lifestyle. Buhay na puro dalisay sa harapan ng Panginoon. Of course, you're not perfect. May mga times tayo na nagkukumit tayo ng mistakes, sin. But you can repent. Kailangan lang natin mag-repent and ask God's forgiveness. Pag anak ka ng Diyos, patatawarin ka niya. Huwag na nating antayin patigasin pa ng kasalanan ng ating mga puso. We have to promise, we have to have that commitment to a pure lifestyle. Kaya na, with Christ as a high priest, huwag tayo mag-hesitate na lumapit sa Diyos in prayer and worship.
Ganun lang paraan makalapit tayo sa Diyos. Hindi man tayo literally makalapit sa Kanya eh. Iwanan mo itong buhay na ito, lumapit ka sa Diyos. Pero nandito tayo sa buhay ito, so we can only approach God in prayer and worship. Kaya nga sa tuwing nagkakatipon tayo, we are coming to the presence of God. Kaya bibigay natin yung buong puso natin sa Diyos, no? Pangalawang mapapansin natin is the call, yung paghikay niya to hold fast to our hope. Manghawak tayong matibay sa ating pag-asa. Sa Bisaya pa ba, paglaom. No? Hold fast to our hope. Hebrews 10:23. Let us hold fast the conviction of our hope without wavering, for he who promised is faithful. So we are called, tinawagan tayo, hinihikaya tayo to hold fast the confession of our hope. At sa ating Panginoong Kristo, meron tayong mas mainam na pag-asa. Meron tayong mas mainam na pag-asa. Hebrews 6:19. We have this as a sure and steadfast anchor of our soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. No. Ang pag-asang ito ay isang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan. Tapos in Hebrews 19, ngunit higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin. Sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. So in Christ, you have a better hope. Ngayon, naalala ko tuloy yung bagyo. No? Ang tao, minsan, hindi ko maintindihan eh. Nung bagyo, yung uwan kinatatakutan kay sa Tino. Sa Tino, maraming pinatay. Pero ang uwan, I think, 27 people lang ang na-disgrasya. Pero napakalawak nito, sakop ang buong Pilipinas. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinasabog niya yung tumama sa bundok daw na Sierra Madre. Ang pinasalamatan Sierra Madre. Salamat sa bundok na Sierra Madre. Kung hindi, maraming mapahamak. Hindi pinasalamatan ng Diyos na lumikha ng Sierra Madre. And imagine yung tao, ang pag-asa din sa mga bagay na nariyan. Nakakalimutan nila yung pag-asa na sa Diyos. In everything, we have the better hope in Christ. Mga bagay na yan, nagulat ako nung mabasa ko. Salamat lang sa bundok ng Carvalho. Salamat sa bundok ng Sierra Madre. Tumama yung nasira yung mata ng bagyo kaya hindi nakapanalasa. Right? Hindi mo lang nabanggit yung salamat sa Diyos. Hindi ka ang bundok para harangan ng bagyo. Imagine natin yung ganong ugali ng marami. But we have a better hope in our Lord Jesus Christ. Pero ito ang challenge naman ng sumulat sa kanya mga sinulatan. They have to be very careful. Hindi tayo dapat maging lax sa ating Christian life. Why? Because there is the danger of apostasy. Pwede tayong mawala, pwede tayong mahulog. Alalahanin niya ito sa sinulatan niya. Maraming tumalikod. Ang sabi ng sumulat yung tao daw na nakaranas ng katotohanan, nakita na ang katotohanan, nakaranas ng biyaya ng Diyos, pag tumalikod, wala nang handog na may bibigay pa. So we have to be very careful. Hebrews 3:12-13. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Mapatigas na yung puso sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama. At baka maging masama ang puso niyo na siyang magpapahina ng pananampalataya. Maging masama ang puso, magpapahina ng pananampalataya. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Para walang sinuman sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso niyo. Ang nagpapatigas ng puso, kasalanan. So let us therefore strive
Strive, magsikap tayo pumasok sa kapahingahang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para walang mahulog po. Mahulog sa disobedience. So yun yung paghihikayat. Looking forward to the experience of those Jewish believers. Maraming tumalikod. Kaya mag-ingat kayo dahil sa kasalanan. Bakit anong dahilan para panghawakan nating matibay ang ating pag-asa? Bakit kailangan matatag nating paghawak sa ating pag-asa na pinapahayag? Sabi sa Hebrews 3:6, "But Christ is faithful over God's house as His Son, and we are His house." We are His house. Tayo ang Kanyang tahanan. If indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope. Pag-asang ito. Ating pagmamalaki sa pag-asang ito. For we share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end, hanggang wakas. Whatever happens, hold fast to that hope. Whatever you experience, hold fast to that hope. 4:14, "Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession." So laging nakaugnay sa ating Panginoon Kristo. Ang buhay natin laging nakaugnay sa Panginoon Kristo. Ang pag-asa natin nakaugnay sa Panginoon Kristo. Everything in us is united in Christ. Is because of Christ. Ang buhay natin. Dapat makita natin ito sa ating mga paglakad sa buhay in any situation. We have Christ na nandun po sa harapan ng Panginoon. We have to hold fast without wavering. Hold fast to that confession without wavering. Pag sinabi itong holding fast to our hope, tayong mga mananampalataya, kailangan matibay, matatag, hindi natitinag sa panghahawak natin sa Kristiyanong pag-asa, sapagkat ang nangako sa atin, ang Diyos na hindi nagbabago is God today, yesterday, today, and tomorrow, forever. Siya yung ating Diyos. Hindi siya nagbabago. So we are encouraged to maintain spiritual commitment. We are encouraged to maintain that endurance, lalong-lalo na po sa panahon ng mga difficulties. Sino na sa ating dumanas ng difficulties? Kanino tayo lumapit? Sa Bombay? Kanino tayo lumapit? Sa kapitbahay? But before coming to this, sa Diyos muna tayo lumapit. Dahil laging may paraan ang Diyos para sa atin. Hold your spiritual commitment natin, yung endurance natin, kailangan patuloy na manatiling matatag na nakaugnay sa ating Panginoon Kristo, even in the time of difficulties. Of course, with confidence na nakaugat sa ating Diyos, na maaasahan at hindi nagbabago. Ang tanong natin ngayon, ano ba ang pinakamagandang dahilan para pakinggan natin itong panawagan ito? Ano ba ang pinakamagandang dahilan para sundin natin, pakinggan natin ang panawagan ito? Na lumapit tayo, pumasok tayo sa presensya ng Diyos. Ang isang dahilan, the faithfulness of God. For He who promises faithful. God will not fail us. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Maaring matagal dumating, o baka hindi na dumating, dahil baka hindi makatulong sa iyo ganyang pagdating na inaasahan mo. Everything is good for us. Ang mga ginagawa ng Diyos is para sa ating kabutihan. Maaring may hinihingi ka. Hindi binigay ng Diyos. Isipin mo, bakit kaya? Baka makasira sa iyo eh. Dahil mabubuting bagay ang gustong maranasan ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tinawag sa kaligtasan, sa kanyang mga tao. Lahat ng mabubuting bagay ang gusto niyang maranasan natin. Kaya kung hindi dumarating, huwag sasama loob mo sa Diyos. Baka mayroon siyang dahilan. But we had to hold on the faithfulness of God.
Real, maasahan siya. He will not fail us. We can depend upon God to keep His promise. Ito na lang ang tanong natin sa sarili natin. Kung ang Diyos ay tapat, tayo ba? Tapat ba tayo sa Diyos? God is faithful. But the question is, tayo ba ay tapat sa Kanya? Para masigurado natin, kung tapat nga tayo sa Panginoon, titingnan din natin dito sa huling bahagi ng panawagan. Ang sabi dun sa huling bahagi ng panawagan, let us consider one another. I-consider natin ang isa't isa. Hebrews 10:24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good work, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. In order to stir up love and good work, as we go near to God, as we hold fast to our hope, we are not to do it alone. Hindi mo kaya mag-isa. There is no such a thing as an isolated Christian. Hindi ka maaaring Kristiyanong ikaw lang mag-isa. Okay lang, may pananampalataya naman ako eh. Kahit hindi na magsimba, okay lang. Naniniwala ako sa Diyos. Your faith cannot save you. Faith in faith cannot save you. You have to have that faith in Christ. At ang sinasabi sa mga anak ng Diyos, you have to gather together to stir up one another. Pero kung ihiwalay mo ang sarili mo, then you have to question yourself, am I a Christian? Because there is such a thing as an isolated Christian. We have to be part of the body of Christ. Kaya nga may iglesia eh. Doon tayo tinatawag to have that corporate worship. Meron tayong personal prayer sa ating mga tahanan. Meron tayong personal time for the Lord. But ang sabi ng salita ng Diyos, we have to gather together. Doon sa panahon ng mga naunang iglesia, sa mga unang churches, talagang kailangan na mag-gather. Because of persecution, kailangan na magpalakasan. Hindi na dapat pabayaan yung gathering. Doon lang sila magkaroon ng sigla at lakas pagsama-sama sila. The same with our time. Lumalakas tayo pagsama-sama tayo. We have to gather together to stir up one another. Yes, we have to draw near to God. We have to hold fast our hope. But we are not to do it alone. Kailangan natin ng isa't isa. We have to be mindful of each other. Mindful of what we are doing. We have to consider one another. Pagka kinukonsider natin ang isa't isa, the focus natin is how to stir up. Kaya pagka ang katabi mo may problema, titingnan mo mukha, hindi masaya. Pastor Tony, tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya. O, di ba nangiti siya? Masaya. Kasi minsan nasa loob tayo ng church eh. Para mapasigla natin ang isa't isa. Kung may problema, mabigyan natin ng pag-asa. Yun pala ang purpose ng gathering. Yun pala ang purpose ng going together. So, we have to consider one another with a view of stirring up to love and good works. Kaya nga ito yung paalala ng salita ng Diyos ni Hebrews 3:12 to 14. Mga kapatid, ang sabi niya, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang sa wakas sa ating pananalig sa Kanya. Sa ating pananalig sa Kanya. Tandaan niyo yung salita, sa ating pananalig. Sama-sama yun. Hindi sinasabing sa aking
but sa ating pananampalataya sama-sama. And this can only be accomplished doon sa frequent gathering, frequent assembling. Kaya nga hindi niya, huwag niyong pabayaan. Gaya ng ginagawa ng iba. Alam niyo, may problema dyan eh. Pag hindi ka nakatin na isang araw, ng isang linggo, sa susunod na linggo na lang ako atin. Pagdating sa susunod na linggo, mayroon na naman problema, hindi naman nakatin. Dahan-dahan yan, nag-accumulate yan sa puso ng tao. Yung puso dahan-dahan tumitigas din. Eventually, nag-apostate na. Matigas na eh. Nahiya na una, hiya pa lang. Sunod, hindi nahiya yung. Talagang lumayo na siya, tumalikod na siya. Kaya nga kailangan maging matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Huwag nating hayaan na tumigas ang ating mga puso because we isolate ourselves. Napakahalaga nito. And stirring up one another can only be accomplished through frequent assembling. Sa madalas nating makikibahagi sa mga pagtitipong iglesia. Yung pala yung purpose ng assembling. Sa pagtitipong ganito, ang purpose nito is to stir up love and good works. Tama naman. Nag-iipon tayo, nagkakatipon-tipon tayo to worship and praise God. Lagi natin ginagawa yan. May fellowship tayo, house fellowship tayo, may mga kung ano-anong ginagawa natin. That's good. But we are also to come together to edify one another. Mapasigla natin ang isa't isa. No? Pasiglahin ang isa't isa. Mahikayat natin ang isa't isa na tumatag sa buhay pananampalataya. Dahil isang pamilya tayo. Kaya nga, challenge ko po nga po eh. Pag may problema ka sa iyong iglesia, huwag kang lumayas. Kapamilya ka eh. You have to be in that family. Sino bang magtutulungan? Di ba pamilya? Aba, pag iniwanan mo yung iglesia na kinabibilangan mo, pagdating mo ron, problema ka rin doon. Sa iglesyang lilipatan mo. Bakit? Karakter yan eh. Pagka ikaw dito ka nagka-problema, dito mo ayusin ang problema mo. Dahil pamilya kayo. Hindi mo maayos ang problema mo sa labas. Dito mo aayusin. Yun yung purpose of gathering. Stirring up one another in love and good works. Nagsasama-sama, nagtutulungan pamilya. Not neglecting to meet together as in the habit of some. Kaya dapat, para hindi tayo maging guilty of forsaking the assembling, hindi tayo maging guilty sa ating pagpapabaya. Yan yung salitang do not forsake. Alam yung salitang forsake? Ang another word for that is abandon or desert. Iniwanan mo na, tinalikdan mo pa, and that is forsake. Iniwanan mo na. Inabandona mo na, iniwanan mo pa. Diba? To stop assembling, let us not stop assembling with saints altogether. No? Kailangan natin mahikayat ang isa't isa through the assembling sapagkat ito'y masabi natin kailangan. It is imperative. Ang sabi nga na sumulat, as you see the day approaching. Ano yung day approaching? Pag titingnan natin, day of the Lord Jesus, the coming of the Lord Jesus Christ, sa kanya muling pagparito, the day of judgment. So ito yung mga bagay na dapat nating isipin. We have to appreciate, pahalagahan natin ang pangangailangan ng mga gathering in the church. Kapag nagpabaya na tayo sa mga pagtitipon, and that's eventually, I believe, into apostasy. Tatalikod ka na. Or talagang hindi ka naman naging Kristiyano kaya. Kaya kaganoon ang pakikitungo mo sa iglesia. Sumalagang makita natin to. Mahaba na ako, no? Tapusin na natin. By conclusion, with this gracious call before us, ini-encourage tayo dito. Hinihikayat tayo rito to draw near to God in full assurance of faith,
We have to hold fast the confession of our hope. We have to consider one another to stir up to love and good works. Ang ating motivation, mayroon na tayong access papunta sa Diyos. We have a high priest in the Lord Jesus Christ in the presence of God, the household of God. Meron na tayong daan na binuksan para sa atin, and asahan natin na ang Diyos na nangako sa atin tapat at hindi nagbabago. Sa church, kung talagang na-appreciate natin ang mga blessings na natanggap natin sa ating Panginoon Kristo, gawin natin ang lahat ng paraan na makalapit tayo to God, hold fast to that hope na ating ipinapahayag, then utilize, gamitin natin every opportunity na ibinibigay sa atin, ipinagkakalob sa atin, every opportunity to encourage one another. Kaya maganda yung fellowship, di ba? Nagkakaalaman tayo, nagkikwentuhan tayo, alam natin kung ano yung dapat kailangan. So, we have to encourage one another in love and good works. That's the challenge. Doon sa sinulatan niya, doon sa mga nakaranas ng persecution, hindi man kagaya sa atin ngayon, but still, meron pa rin tayong mga kailangan isaayos as a body of Christ. Bilang mga anak ng ating Panginoon si Kristo. Bilang mga niligtas, we have all the duty. We have all the opportunities to encourage one another in love and good works. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Naway patuloy naming maalala na kami isang sambahayan lamang. At ang bawat isa sa amin may kalayaang lumapit sa iyong presensya. Sapagkat binuksan na ng aming Panginoon Kristo ang daan upang kami lumapit sa inyo with that confidence. Kayo lamang, Panginoon Diyos, ang higit na nakabatid sa laman ng aming mga puso. Kung kami nanghihina, kung kami mga alinlangan, tulungan kami. Patibayin niyo kami and help us to stir up one another to love and good works. Naway masumpungan ninyo ang iyong kaluguran sa buhay ng bawat isa at sa iglesyang ito. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ito pong aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen po. Amen.